Itong story na to is tungkol sa exorcism or sanib ni Clarita Villanueva. And you know what guys? Sobrang sumikat tong story na to hindi lang dito sa Philippines kundi sa buong mundo. By the way, meron siyang movie sa Netflix. You can watch it and let me know your thoughts. Si Clarita Villanueva, all her life, ang mga na-experience niya lang is normally talagang paghihirap, paghihikaw sa buhay. Niya nakilala yung daddy niya and iniisip niya na baka namatay na lang or iniwan yung mommy niya. Yung mommy niya is isang manghuhula, nakikipag-usap din sa mga entities, sa mga spirits, in exchange of money. Normally, every after services, they would just laugh at the customers kasi for them, it was just a game. 12 years old si Clarita, namatay yung mommy niya. Since wala siyang immediate family na mag-aalaga sa kanya, nag-18 siya, lumipit siya dito sa Manila and nakilala niya yung boyfriend niya, which turned out na meron palang family. So, nag-umpisa siya to work as an exotic dancer. Siya ay naging prostitute para lang mabuhay. And little did she know na yung big city ng Manila is a hiding place and center of money and also bisyo para sa mga taong may mga pangangailangan at mga gustong malibang. Isang umaga, hinuli si Clarita ng mga police. It was around 2 a.m. in the morning and dinala siya sa Bilibid prison. It was so unfair kasi hinuli siya dahil lang sa napagkamalat siyang homeless or isang pulube. And siya ay dinala sa Bilibid prison, which is by the way over 300 years nang nakatayo and binuo yun ng mga Spanish, ginamit ng mga Americans, mga Filipinos of course, and yung mga Japanese. Pero 2 days after siyang dalhin sa Bilibid, nagkaroon ng isang pangyayari na never pang na-witness ng Bilibid prison for over 300 years and doon na nga nag-start yung malagim na story ni Clarita. Nakita sa katawan ni Clarita na puro siya kagat sa may leeg, sa may braso, sa may legs. Nung siya ay kumestyon ng mga pulis kung ano nangyari sa kanya, bakit duguan siya, she told them na ang mga kumagat sa kanya are entities. Yung isa is isang malaking creature or spirit, merong pangil. Yung isa naman is a small one. What happened to her was really questionable and terrifying at the same time. Si Clarita ay naliligo na ng sarili niyang dugo and sumisigaw na dahil sa sakit. So yung guards and medics talagang nag-rush papunta sa kanya para i-observe at magamot. And yung mga doctors are claiming na never pa sila nakakita nung ganung pangyayari. Since first time nga nilang maranasan at ma-witness yun, strange demonic happening kay Clarita, talagang tinakot lahat nung nakakita sa kanya. And si Dr. Mariano Lara, which is yung chief medical examiner ni Clarita, is humingi ng tulong through media. Talagang pinayagan nila na magkaroon ng viewing kay Clarita and for everyone to witness what happened to her. Filipino, Chinese, and American doctors, even mga university professors, nag-gather papunta sa kanya para i-analyze yung situation niya. After 3 weeks, isang radio reporter ang nagpunta kung asan si Clarita para i-tape kung gaano nahihirapan violently yung mga doctors na nag-handle kay Clarita. Yung reporter is immediately ni-release niya yung mga pangyayari isang local radio station. So talaga nag-cause siya ng takot sa mga tao. Yung news media is na-pick up agad kung ano yung nangyayari kay Clarita. Napadala sila ng mga reporters, investigators para i-check yung nangyayari. Newspapers, mga radio stations, magazines, even cartoonists, ang dami nang gumagawa at nagpapublish ng drawings, ng description kung ano yung itsura ni Clarita. Kasi every single day talaga nagkakaroon at dumadami yung kagat sa katawan niya. Sadly, ay nga sa sobrang dami ng gustong i-feature si Clarita, ito ay na-report na worldwide. Napunta sa front page ng iba't ibang newspaper, Switzerland, France, Germany, England, Canada, and United States. May isang doctor na nagpunta kung asa si Clarita and sinabi niya na si Clarita daw ay gumagawa lang ng show, nag-acting para lang makakuha ng publicity. Tinignan lang ni Clarita yung doctor at bumiti. Sinabing, mamamatay ka. Walang na-feel yung doctor na kahit ano and kinabukasan natagpuan siyang patay. Walang sakit, walang kahit ano. Talagang patay lang. Yung news na yon is kumalat across the city and binansagan nila si Clarita na witch or isang mangkukulam. Dahil sa mga pananalita niya, inisip nila na sinumpa nila yung doctor na yon. Si Dr. Lara and yung mga medical staff na nag-aasikaso kay Clarita is nabahala na meron daw silang pasyente or prisoner na hindi naman baliw pero inaatake ng mga bagay at entity na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Natakot na sila na baka patayin sila ng kung ano man yung entity na nanggugulo kay Clarita. Pero sadly, responsibility nila na i-handle yung situation kahit wala silang alam kung anong nangyari kay Clarita kasi itong sitwasyon na to is beyond their medical knowledge. Based sa doctor ni Clarita, makma yung description niya sa kung ano man yung built ng bibig ng entity sa kagat na nasa katawan ni Clarita. What Dr. Lara did is nagpatawag siya ng mga observers from University of Santo Tomas, also Far Eastern University. The witness ng dalawang mata nila na
na bigla na lang nagkakaroon ng bite mark si Clarita sa braso niya. And yung marks na yun is even a person itutugma yung size ng mga kagat. For them, it's really a demonic behavior. Everyone was really scared that time kasi wala silang idea kung ano yung hinaharap nila and takot sila na baka sila na yung susunod na biktima ni Clarita. And what they did is talagang humingi na sila ng tulong globally to the point na sila ay nag-resort na ask for help sa pamamagitan ng exorcism. Si Reverend Lester Sumrall is may binanggit na statement tungkol dito kay Clarita. Sabi niya, isa siyang foreigner sa Philippines. So pumunta muna siya sa mayor's office, nanghingi ng permission para makita si Clarita and nag-promise and nag-agree na hindi niya idademanda yung government just in case may mangyari sa kanya kasi he was warned na lahat ng mga lumalapit kay Clarita is napapahamak and even 2 person ay namatay na dahil sa words ni Clarita. And nung dumating na siya kung asa si Clarita, inaabutan siyang 6 na doctors. Si Dr. Lara na skeptical kasi nga isang foreigner or dayuhan, si Reverend Lester. Pero pinayagan din siya na lumapit kay Clarita. Dinala si Clarita sa isang special room wherein napakadaming tao, may reporters, foreign members of the press, university professors, of course medical doctors, who are invited by Dr. Lara. Habang dinadala si Clarita papunta sa special room, tinignan niya lahat ng tao and wala naman siya sinabi. Pero nung nakita niya si Reverend Sumrall, siya ay sumigaw violently at sinabing, "Di kita gusto." Doon na nag-start yung exorcism kay Clarita. Karoon talaga ng battle kasi si Clarita was really saying words na talagang iniinsulto ang Diyos, si God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Based kay Reverend Sumrall, talagang yung mata ni Clarita is nangingitim. Kita mo yung galit, yung hinanakit, and he commanded na umalis yung entity sa katawan ni Clarita. 3 days nangyari yung exorcism. After the confrontation between the devil inside Clarita, something miraculous happened and naniniwala sila that God came upon her. After 3 days, si Clarita ay kumalma, ngumiti at sinabi na wala na siya, umalis na palabas ng bintana. So just imagine kung nangyari yun na tong panahon natin. I feel like it would be really hard for everyone to process, and even me personally, curious ako kung saan at bakit nga ba nagsimula yung pagsanib kay Clarita. Hindi ba siya naging mabuting tao? Dahil ba puro negativities yung nangyari sa buhay niya kaya naka-attract siya ng something demonic and those entities saw her as a prey? No one really knows, but ang mahalaga is dahil sa tulong ni Reverend Sumrall, naging okay si Clarita. So if my video, kung meron kayo mga horror stories na alam na katulad na kay Clarita, you can message me on Instagram, you can share a source with me there, and I would happily share it here if you'd approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Bye everyone!